na paglingkuran ang kanyang sambayanan. Ito ay nahahati sa 3 antas: ang pagkaobispo at pagkapari at pagkadiakono. Ang banal na orden ay pinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay. Antas ay nagtatalaga sa isang inordinan bilang kamanggagawa ng obispo, tagapagdiwang ng mga sakramento at kaisa ng buong kaparian sa paglilingkod para sa ikabubuti ng sambayanan. Si Reverendo Padre L. Louis Miguel Jimenez ay nagmula sa Balubaran, Barangay Malinta, Lungsod ng Valenzuela. Isinilang noong 11 ng Setyembre taong 1990 kina Elpidio Jimenez at Lourdes Miguel Jimenez. Si Padre Louis ay panganay na anak sa 2 niyang kapatid na sina Sheila Jimenez Sugilon at Gerald Jimenez. Bininyagan siya ni Padre Louis sa parokya ng San Isidro Labrador, Malinta. Tinanggap niya rin ang sakramento ng kumpil sa nasabing parokya. Si Padre Louis ay nag-aral ng elementarya sa Malinta Elementary School at nagtapos noong 2003. Nag-aral siya ng sekundarya sa Malinta National High School at nagtapos noong 2007. Pagkatapos sa sekundarya, siya ay kumuha ng kursong nursing sa Our Lady of Fatima University noong taong 2007. At nakapagtapos ng Bachelor of Science in Nursing noong March 2007. Kumuha siya ng Nursing Licensure Exam para sa tuluyang makapaglingkod bilang nurse at siya ang nakapasa sa nasabing pagsusuli. Si Padre Louis ay nagtrabaho sa Valenzuela Medical Center bilang Emergency Department Nurse, kung saan nahubog ang kanyang kakayahan sa pag-aalaga at pag-asikaso sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong pangkalusugan. Sa kabila ng kanyang propesyon, si Padre Louis ay muling tumugon sa tawag ng bokasyon sa pagpapari. Noong 14 ng Pebrero 2016, pumasok siya sa Holy Spirit Seminary sa Brisbane, Australia, upang lubusang tumugon sa pagtawag ng Diyos. Bilang paghahanda, si Padre Louis ay nag-aral ng kursong Bachelor of Theology of Master at Theological Studies sa Australian Catholic University. Matapos ang ilang taon sa paghubog at pagdinilay, tinanggap ni Padre Louis ang banal na orden ng pagkadiakono noong 19 ng Nobyembre taong 2021. Bilang diakono, siya ay naglingkod sa Our Lady of Southern Cross Parish, Springfield, Australia. Bilang lingkod ng Diyos, ang pangunahin niyang responsibilidad bilang diakono ay ipahayag ang mabuting balita ng Diyos, magbinyag, magkasal at mamuno sa rito ng paglilibing. At noong 29 ng Hunyo, taong 2022, dakilang ang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo sa Cathedral of St. Stephen, tinanggap niya ang banal na orden ng pagkapari mula sa Arsobispo ng Brisbane, Mark Benedict Colorigis. Si Padre Louis ay kasalukuyang naglilingkod bilang katuwang na pari sa St. Patrick's Parish, Gympie, Australia. Bilang sambayanan ng Diyos, samahan natin si Padre Louis sa pagpapasalamat sa biyaya ng bokasyon na kanyang tinanggap. Magsitayo na po ang lahat bilang panimula sa ating banal na misa. Makiisa po tayo sa pambungad na awit. Amen.
Dakinain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Nilalang ng Panginoon ang tao sa sarili niyang larawan. Kinalang niya ang sangkatauhan, binigyan niya ng kalayaan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Kahit nagkasala ang tao, kailangan niya pa rin ang lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakinain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Maupo kayo sandali. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang hapon din po. Papuri at pasasalamat sa Diyos Ama sa langit sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyang iginagawad sa kanyang mga anak dito sa parokya ni San Isidro Labrador. Isang karangalan ng bayan ng Diyos dito sa Malinta, lalo na sa parokya, na magkaroon na naman ng isang anak na pari sa katauhan ni Padre Louis Jimenez. Naway maging inspirasyon si Father Louis sa iba pang lingkod ng simbahan na tumugon sa pagtawag ng Diyos sa pagiging pare, pagiging madre, o religyoso o religyosa. Father Louis, kasama mo ang buong bayan ng Diyos dito sa parokya ni San Isidro sa pasasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihang loob na iginawad sa iyo. Patuloy na kasama ka sa aming mga panalangin. Maging karangalan ka ng iyong pinagmulan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa araw na ito, samahan po ninyo ako sa pagpapasalamat sa ating Diyos. At tayo patuloy na dumulog sa Panginoon upang ang lahat ng mga tinawag upang magpasto sa kanyang kawan ay tunay nawang maging katambal niya sa pagkapari magpakailanman. Kaya't halina, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inahamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarama ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ng walhatian, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos. ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugod sa banal na Ama. Sa amin, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang Ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang po Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ako at kaawahan, at ang Espiritu Santo ay gawin mong sumilay sa aking kalooban, upang ang inihatas mong paglilingkod ay marapat kong magampanan. Ang iyong sambayanan ay matapat kong mapaglingkuran, at ang iyong pag-ibig ay lagi kong papangatawanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat, pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos sa mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Tulad noong manghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Dooy tinukso ako at sinubok ng iyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon, kaya't kinapuotan ko ang lahing iyon. At sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang, hinding-hindi sila makakapasok at makakapagpamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpapaalahan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sinuman sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo, kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, narito ako. Gawin mo sa akin ang maibigan mo. Handa akong tutin ang loob mo, Panginoon, narito ako. Panginoon, narito ako. Gawin mo sa akin ang maibigan mo. Handa akong tutin ang loob mo, Panginoon, narito ako. Sino ang aking babalingan? Panginoon ko, tanging ikaw, pagkat taglay mo ang salita ng buhay. Ikaw ang buhay na walang hanggan. Panginoon, narito ako. Gawin
ikaw nga ang aking kaligtasan. Panginoon, narito ako. Gawin mo sa akin ang maibigan mo. Handa kong lugtin ang loob mo. Panginoon, narito ako. Panginoon, narito ako. Gawin mo sa akin ang maibigan mo. Handa kong tupin ang loob mo. Panginoon, narito ako. Magsitayo po ang lahat. Aleluya, aleluya. Pinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus na nagluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapapagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hindi po siya, sabay ang wika, ibig kong gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinali siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus pinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na pook at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa atin pong Kura Paroko, Monsignor Adi Vergara, sa mga kasama po naming pari na naririto, si Father Badong, Father Gino, mga anak ng Malinta, no? Father Badong, Father Gino, si Father Bong ay dito rin po nag-serve. No? Siyempre yung mga na-assign dito sa Malinta,
ang kasalukuyang katuwang na pari si Father R.A. Siyempre sa ating punong tagapagdiwang si Father Louis, sa kanyang pamilya, mga kaibigan, kamag-anak, at sa inyong lahat. No? Magandang gabi po. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hayaan niyo po munang simulan ko ang pagbabahaging ito sa personal. Siyempre alam ko, misa pasasalamat ito ni Father Louis. Pero hayaan niyo muna pong simulan ko ito sa personal na pagbabahagi. No? Ako po ay 12 taon ng pari. No? At yung mga unang taon ko po, dito po nagsimula sa Malinta. No? Balakbakan naman natin mga taga Malinta sa parokya ni San Isidro. Naalala ko po nang naririto ko, yung mga kayo, no, mga taga rito sa Malinta o sa San Isidro, lagi akong binibigyan, no, pinadadalhan ng gatas, pagkain, no, para lang tumaba ako. No. Pero mukha yatang nabigo sila. Ginawa ko na po ang lahat. No. Nag-gym po ako. Katulad po ni Father Badong, na-inspire po kasi ako kay Father Badong. No. Baka sakaling lumaki ang katawan ko. No. Pero wala pa rin po. No. Sinubukan kong magpurga. Baka sakali. No. Ilang laklak po ako ng Combantrin. No. Pero wala pa rin po. No. Kasi yung mga tao, napaka-sweet, no? Especially dito sa Malinta. Napaka-sweet, no? Maalalahanin sa mga pari, no? Gusto nila tumaba yung mga pari. Halata ba, Father? Pero hindi po yun. Hindi po yun ang struggle ko, yung tumaba, no? Alam niyo po, sa 12 taon ko po sa pagiging pari, no? Isang mahirap na tanong napakahirap para sa akin po na sagutin na isang tanong. No? Kahit man po nung ako'y seminarista at nung naging pari na po ako, sabi ko nga po 12 taong pari, ito pa rin po yung mahirap saguting tanong para sa akin. No? Sa tuwing may nagtatanong sa akin, bakit ka ba nagpari? No? Yun po yung personal ko. No? Na hanggang ngayon, mahirap para sa aking sagutin. No? Hindi dahil sa hindi ko talaga intensyon na maging pare, no? O hindi ko ginusto maging pare o inais. No? Pero yun po talaga. Siguro may malalim talagang sabihin na nating bumabalot, no? Na misteryo sa buhay ng pare na kaya kung minsan may mga bagay na mahirap sagutin. No? Pero lumaon, sabi ko nga 12 taon, hindi pa pala iyon ang masasabi kong mahirap sagutin na tanong. May isa pa pala. No, habang ako'y nadadagdagan ng edad sa pagkapari, no, meron pa palang isang unti-unting tanong na mahirap ding sagutin. At ano yung tanong na yon? Bakit ginusto ng Diyos na ako ay maging pari? Yun ang isa pa ulit na mahirap na tanong na laging sumasagi sa isip ko. Bakit nga kaya? Bakit ginusto? Gusto ba talaga ng Diyos na maging pari ako? Ginusto ba niya talaga? Gusto ba niya, bakit niya ginusto na maging pari ako? Sa Ebanghelyo ngayon, sa Ebanghelyo natin narinig natin, no? Yung kwento ng isang ketongin at nang siya'y lumapit sa Panginoon. No? Sabi ko nga kay Father Louis, pinahirapan mo ka ako ngayon. Nagdiriwang ka ako tayo ng pagkapari mo, pagkatapos ang gospel ay tungkol, no, sa isang ketongin. No? Nang lumapit yung ketongin sa Panginoon, no? Nagmamakaawa. At ang sabi niya, kung nais po ninyo, mapapagaling ninyo ako. At walang ibang sinagot ang Panginoon. Ibig ko, gumaling ka. Maganda dun sa English, no? I do will it.
Father Louie, yung mga katagang ito ng Panginoon, ang sinasabi sa iyo at sinasabi sa ating bilang mga pari, ibig ko na maging pari ka, Father Louie. Yun ang sagot ng Panginoon. Ibig ko. I do will it. Bunga ng pagpapasya ng Diyos. Ibinigay ng kusa. Hindi ipinilit. Ibinigay ng may galak. Ibinigay ng may pagmamahal. Father Louie, your priesthood is not far, or should I say, our priesthood is not far from the experience of this leper in the gospel. May nagsabing, nakuha ko po ito sa internet, sa isang research, every man by nature is like a leper, loathsome in his person, infected in all his actions and all that he does. He is incapable of fellowship with God's people. Or should I say, we are incapable of fellowship with God. Katulad tayo ng ketonging ito, Father Louie, ni hindi nga tayo karapat dapat lumapit. Ito yung binasa ko ay para sa lahat, no? Lalo na para sa ating mga pare. We are doing the things of Christ. Hindi tayo, parang napakahirap para sa atin na lumapit sa Kanya. Pero yung karanasan ng ketonging ito ay karanasan natin. Nais ko, I do will it. Buong puso niyang ibinigay sa atin na tayo'y maordinahan. Ipinagpasya niya yon galing sa kanyang pagpapasya. It is His will. Our priesthood and your priesthood, Father Louie, is the will, is from the will of God. It is not by chance, but the will of God. Balik po tayo doon sa ketongin. Para po maideklara siya bilang malinis o hindi malinis, kailangan niya pong pumunta, magpasuri sa kanilang pari, sa saserdote nila. At ang pari ang magsasabi na ang isang ketongin, kung talagang siya'y may sakit, kung siya ay hindi karapat-dapat, kung siya'y marumi, at kung malinis. Para sa kanila, kapag malalim yung sugat ng ketong, doon nila po pwedeng sabihin na ang isang tao ay marumi. So the depth of the disease is extremely important in declaring a person as unclean. But God is one who is interested in things deeper than the skin. Kapag yung mga pari nila, chinecheck yung tao kung may ketong, tinitingnan nila yon, kung hanggang saan malalim o mas malalim sa balat, sa laman. Pero ang Diyos, mas malalim pa ang pagtingin niya sa atin, sa puso. Mas malalim. When the priests examine the outside, they are only finding signs of things underneath the skin. Hanggang doon lang yung mga pari nila, yung mga saserdote. Hanggang doon lang yung kaya nilang ma-examine. Pero ang Diyos, kapag in-examine tayo sa kaibuturan natin. Kaya dito natin maiintindihan yung karanasan ng ketonging ito.
nang sabihin ng Panginoon sa kanya, ibig ko, nais ko. Kasi mas malalim ang pagtingin niya kesa sa pag-examine ng mga pari nila. So, God looks at the heart and does not merely look at the surface. Hindi sa ibabaw lang. Sabi ko kanina, Father Louis, our priesthood, your priesthood is the product of the will of God. Bunga ng pagpapasya kaloob ng Diyos. Si Pope Benedict XVI, no? Alam natin, no, na siya'y pumanaw na. Pero may maganda siyang sinabi sa mga kabataan. Sabi niya, each of us is the result of the thought of God. Each of us is willed. Each of us is loved. Each of us is necessary. Sabi niya yun sa mga kabataan at sa ating lahat. Mas higit, no, sa mga pari. Each of us, our priesthood, your priesthood, Father Louis, is the result, no, of the thought of God. Kaya sabi ko, it is not by chance. Hindi lang naging pari ka kasi tsamba lang. It is willed by God. It is the result of the mind of God, the will of God. And because of that, you are loved by God. You are called by God because you are loved by God. And you are necessary. Sa mga salitang ito ni Pope Benedict XVI. Katulad ng mga ketongi o yung ketongin sa Ebanghelyo, naranasan niya yung pag-ibig na ito. Kasi inibig siya ng Panginoon. Ibig ko, ninais ko, gusto ko, ipinasya ko. So, your priesthood, Father Louis, no, is also the experience, no, of this leper. He experienced the love of God. By experiencing the love of God, ano ginawa nung leper? Tumakbo siya, ipinahayag niya ang pag-ibig na naranasan niya. Pinipigilan siya ng Panginoon, wag mong sasabihin ito kanino man. Pero, habang pinipigilan siya, lalo niyang ipinagsisigawan yung naranasan niyang pag-ibig mula sa Panginoon. At alam ko, Father Louis, sa pamamagitan ng iyong mga magiging homily, sa pamamagitan ng iyong magiging pakikisama sa mga tao, pagiging pastol sa mga tao, ipahahayag mo ang pag-ibig na ito ng Diyos. Dahil inibig ka niya, ninais ka niya, yung pagkapari mo, yung kung sino ka at kung ano ka, ninais, inibig ng Diyos. At yun ang higit na hamon sa iyo at sa ating lahat ng mga pari, na inibig tayo ng Diyos, pinagpasya ng Diyos, ibinigay sa atin itong pagiging pari, at sa bandang huli, wala rin tayong ipahahayag at mamumutawi sa ating mga bibig, kundi ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Binabati ka namin, Father Louis, at nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ikaw ay biyaya ng Diyos, hindi lang dito sa Malinta, no? Siyempre sa pinaglilingkuran mo ngayong diocese, no, sa Australia. Baunin mo ang pagbalik mo doon, ay baunin mo ang pagmamahal ng mga taga-Malinta, ng mga taga-parokya ni San Isidro. At ikaw ay kasama lagi sa aming mga panalangin. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Halinang lumapit sa Panginoong Diyos na pastol, natit, kanlungan at itaas sa Kanya ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Ating isamo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating Santo Papa, mga obispo at buong kaparian, upang tulad ni Kristo ay kalingain nila ang mga tupang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating pamahalaan, upang tunay silang maglingkod para sa kabutihan at kaunlaran ng ating bansa at bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong nasa laylayan ng lipunan, upang hindi nila makalimutang kasama sila sa pagkalinga ni Kristo, ang mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong may sakit at iba't ibang karamdaman, upang maranasan nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para kay Reverendo Padre Louis Jimenez, upang pagkalooban pa siya ng Panginoong Diyos ng maraming taon ng paglilingkod sa kanyang simbahan. Maging isa nawa siyang buhay na larawan ni Kristo na umaakay sa Kanya tungo sa mabuting pastulan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kabataan, pakinggan nawa nila ang malumanay na tinig ng Diyos na tumatawag sa kanila tungo sa kabanalan. Tugunin nawa nila ang tawag ng Diyos na magpari at magrelihiyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, upang makamit nila ang walang hanggang kapayapaang dulot ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Makapangyarihang Ama, mabagin mo nawang dinggin ng mga panalangin ng iyong bayan, ipagkaloob mo nawa ang mga biyayang kailangan namin upang tapat kaming makasunod sa iyong kalooban habang naglalakbay kami dito sa lupa patungo sa iyong kaarihan. Iniiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makiisa sa pag-aalay. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat ng mga
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda at tungayan mo si Kristo na siyang pari at ahin sa dambana upang akong katambal niya sa tungkulin ay maging handog na masanghaya sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng humiiral ang iyong likahin. Siya ay sinugo mo para kami sa gipit palayhain. Kaya't siya ay kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang ampay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilahan. Magsilod po ang lahat. Ama naming maawahin, ipinapaabot naming ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinapakiusap naming sa pamamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at paspasan mo sa pagdiriwang naming na paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo, unang-una pa sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod. Ang mga kaanin nito sa San Sinukob, kaysa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Obispo Dennis at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko,
na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ng iyong mga anak na ngayon idinadalangin namin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ang mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, pinararangalan namin ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Hesukristo, si Maria na malalahating laging birhen. Gayun din ang kaniyang kabiyak ng puso na si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, sina Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayun din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian. At ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginagawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama naming iyong tanggapin ang handog na ito na iyong buong angkan. Loobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailan paman. Ibilang mo kami sa iyong mga inirang. Ama naming, basbasan mo ang mga andog naming ito, marapatin mong sambahin ka naming sa espiritu at katotohanan, kaya para sa amin, ito ay gawin mo maging katawan at dugo na pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, inawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kakagalang-galang na mga kamay, tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos Amang, iyang makapangyarihan, at nagpapasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at galang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para
Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuhos sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang papakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, at ang matakumbay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin nanggaling, inihandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkain nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyaan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga andog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham, na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring inirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, inihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harapan, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong apag, kami ay mapaspos ng iyong pagpapala at ang tanang pagbasbas. O aming Ama, sa iyo aming alalahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin. Sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang tatak ng panampalataya, ay kailang taglay at sila ngayon aming pinagdarasal. Sila at ang tanang nahimlay sa kandungan ni Kristo ay amin ang dinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagkasalo-salo, pagiliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit na kami ay makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na mapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia at Anastasia, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami nawa ay makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanayaan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matiyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami na maalap at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami ng pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya na may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Manalangin tayo. Ama naming napagmahal, sa pakikinabang sa pagkaing iyong bigay at sa kalis ng bagong tipan, naway matapat kitang paglingkuran at lubos kong maiukol ang aking buhay sa kapakanan ng sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng sambayanan para sa bagong ordinang pari. O Jesus, mahabaging pastol, mapagmahal at laging tapat, kami ay lumalapit at mataimtim na nananalangin sa iyo, alang-alang sa iyong paring si Reverendo Padre L. Louis Miguel Jimenez. Hinihiling naming basbasan mo siya ng iyong nakapagpapanatili at nakapagpapagaling na presensya. Buhayin mo siya sa iyong pag-ibig, liwanagan at gabayan mo siyang lagi, sa iyong karunungan at patatagin mo siya sa iyong tapat at lakas, tapang at lakas. Sa sigasig na nagmumula sa banal na Espiritu, panatilihin mo siyang laging tapat sa pagsasabuhay ng kanyang tawag bilang banal na paring lingkod mo, mapagkumbaba at tapat na matiga at masunurin, mahinahon at may magandang loob. Nawa at matagpuan niya ang tunay na kagalakan sa buhay bilang iyong pari. Matuklasan nawa niya sa kanyang pagpapahayag ng iyong salita, ang hindi malirip na kataimtiman ng puso at kalooban. Makamtan nawa niya ang kaganapan ng kanyang pagkatao sa paglilingkod na hindi magpanghanap at sa lubos na pagkakaloob ng kanyang sarili, lakas at kahinaan, talino at kakayahan. Para sa inyong minamahal na simbahan, gawin mo siyang banal o Panginoon, madasalin at papagnilay, mapagmapasalamat at mapagkaloob. Huwag mo siyang hayaang maligaw ng landas o masiraan ng loob sa mga panahon ng pagsubok at pighati. Itago mo siya, O Diyos, sa kanlungan ng iyong kamahal-mahalang puso, O Maria, ina at tagapagtangkilik ng bawat lingkod ng Panginoon. Ipanalangin mo si Padre Louis, ibulong mo siya sa iyong minamahal na anak
upang maging tunay siyang lingkod pari ni Jesus, isang pastol na sunod sa kanyang puso. Amen. San Juan Maria Vianney, ipanalangin mo kami. San Pedro, Padre Pio, San Agustin, San Isidro Labrador, Santa Maria Maquilo, San Jose, Santa Maria Ina ng Kaparian, Magsiyo po ang lahat po, sumandali. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako magbibigay ng isa pang umilya. Baka gutom na po kayo. Ang napili ko po na verse sa scripture nung ako po ay naordinaan na pari ay, "My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness." Ang mga salitang ito ay paalala ng Diyos kay San Pablo na ang lakas sa likod ng kanyang ministeryo ay hindi ang mga karanasan o kakayahan ni Pablo, kundi sa awa at biyaya ng Diyos, kaya siya nakakapaglingkod. Gayon din ang mga salitang ito ay naging paalala sa akin na ang pagkapari ko ay produkto ng awa at biyaya ng Diyos. Hindi ko maaaring sabihin sa akin sarili na ako ay magaling at mahusay, kaya ako naging pari. Sa mga nakakilala sa akin dito, alam nyo kung sino ako. Marahil napapaisip pa din kayo, paano ako naging pari? Sa mga naging kaklase ko nung high school, marahil masasabi ninyo, mas maloko pa yan sa akin nung mga bata pa kami. O hindi naman siya ganoon katalino. Huwag kayong mag-alala. Pati din naman ako napapaisip kung bakit ba ako naging pari at bakit itinulot ng Diyos na ako ay maging pari. Minsan, natatanong ko pa din sa aking sarili, bakit ako, Panginoon? Bakit mo tinawag ang isang katulad ko na maina at makasalanan? Sa kabila ng mga tanong na ito, nagpapasalamat pa din ako sa biyaya na aking tinanggap. Kaya marapat lang po na una kong pasalamatan sa gabing ito ang Diyos na tumawag at yumakap sa mga kainaan ko. Salamat po, Panginoon Jesus. Kayo po ang lakas na pinagmumulan ko sa mga panahon na ako ay sinusubok. Nais ko pong kuhanin ang pagkakataon na ito na pasalamatan ang mga taong nakasama ko sa aking paglalakbay. Una, ang aking pamilya na hunang umubog sa pagkatao ko. Sa aking tatay, sa aking nanay na yumao na, at ang aking mga kapatid. Salamat sa mga pangaral at suporta. Nais ko din pong pasalamatan ang mga naging pangalawa kong magulang, ang aking mga guro. Salamat po sa inyong tulong nung ako po ay nag-aaral pa. Naging malaking parte po kayo ng paghubog ko sa pag-aaral at sa pag-develop ng aking pagkatao. Sa mga kaklase ko nung nasa high school at kolehiyo pa ako, salamat sa pakikipagkaibigan niyo sa akin. Hindi ko makakalimutan ang mga pinagsamaan natin, lalo na yung mga masayang sandali ng ating buhay estudyante.
sa mga nakasama ko sa ospital nung ako'y nagkatrabaho pa bilang nurse. Salamat sa inyong suporta nung mga panahon na inarap natin ang hirap at saya na pagservisyo para sa mga kapatid natin na may sakit. Sa mga nakasama ko na sa paglilingkod bilang altar server, salamat sa pagturing na parang tunay na kapatid. Isa kayo sa mga dahilan kung bakit naging masaya at makabuluhan ang aking paglilingkod sa simbahan at sa parokyang ito. Madaming masayang karanasan akong naalala sa simbahan ito at alam ninyo na kung ano ang mga iyon. Sa mga pari ang naging modelo ng paglilingkod at pagmamaasay ng simbahan para sa akin, salamat po sa inyong suporta at pagdarasal, lalo na noong mga panahon na ako'y nag-iisip magpari. Nung tanungin po ako sa seminaryo sa Australia, bakit ako nagpari? Nasabi ko sa kanila, the priest food is delicious. Masarap ang pagkain ng mga pari. Natawa sila at napaisip. Buti nilang tinanggap pa din nila ako. Natutunan ko po doon na maging totoo sa aking pananalita, kaya inamin ko na ang totoo. Pero, hindi na po yun ang dahilan kaya ako nagpatuloy sa pagpapari. Sa katunayan, nakakataba ang pagkain sa kumbento. So sa mga pari na nandito, maraming salamat po mga fathers. Patuloy niyo po akong ipagdasal. Sa mga nakasama ko panandali sa seminaryo sa Giginto, salamat sa pinagsamaan natin nung ako'y nandun pa. Doon ko unang naranasan na hindi pala ako nag-iisa sa pagtugon sa tawag ng pagpapari. Nais ko din pong pasalamatan ng mga punong abala para sa aking misa pasalamat. Una, salamat po, Mons, Adi, sa inyong pagpapaunlak na ako'y makapagdiwang ng misa dito sa parokya. Noong makabalik po ako dito nung Tuesday, namanga po ako sa ganda ng simbahan na ito. Kitang-kita ko po ang inyong dedikasyon, Mons, at pagmamahal sa parokyang ito upang may pagmamalaki ng mga tagamalinta ang kanilang bahay dalanginan. Sa mga na-coordinate at nag-organize para maging maayos, maganda ang pagdiriwang na ito, nais ko pong pasalamatan sila Ate Janet at Kuya Gerard. Sa mga naglingkod sa altar, sa choir, commentator at ibang lingkod pa na nandito, maraming salamat sa paggalahan ng oras. After po ng misang ito, may kaunti po tayong salo-salo sa basketball court. So, see you lang po doon at enjoy the food. Thank you. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Bow down for God's blessing. Gawaran nawa kayo na pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapaalaghan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa
ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang haantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Manatili pong nakaupo para sa picture taking kasama ang ating paring si Reverendo Father Louis. Mauuna po ang mga pari. Magsiupo muna po sumandali. Susunod po ang mga magulang at mga kapatid. Kuya Elpidio, Gerard, mga magulang, kuya, at mga kapatid. Susunod po mga kamag-anak. Magsitayo na po ang lahat. Pumunta na po sa harapan mga kamag-anak ni Father Louis. Susundan po ng PPC. Susunod po ang mga altar servers. Susunod po ang mga choir, lectors and commentators, at lay ministers. Mga kasamahan,